guys! Welcome back to our channel. I'm Alexis. I'm Maxine. I'm Jonah. And we are Goggles! Ganda may goals! So ayun, kung napansin nyo, nakat yung video. Hindi tayo nalawad yung camera, kasi lumabas yung pagiging Bisaya girly. Sabi ko, Cavite. Sa Cavite State University, mag-i-interview kami ng different students from Cavite State University. At yung magiging thrill ng video natin today is, yung interview natin is yung mga mapupulot natin sa labas na hindi natin kilala, para naman may thrill tayo dyan. Grabe naman yung pula sa rampeg. Uy, hindi! Uy, cut nyo yun. Kung sinong makasalubong natin sa labas, so pwede interviewin yung may available time, gano'n. I-interview natin sila. So, bali dalawang student lang naman yun, yung abalahin natin. So, yung dalawa pa, pwedeng blackmate na natin, gano'n. So, ang magiging topic din ng vlog natin is about goal setting and how paano tayo magiging successful sa buhay. So, ako personally, gusto kong pumasa sa UTS, guys. This sem, gusto kong pumasa. Yun lang naman, hindi lang sa UTS actually. Gusto ko talagang pumasa, gusto ko makagraduate ko siya. Ako ba? Kayo? Ako naman gusto ko kahit makauno lang. Makauno, pero kahit hindi na makauno, parang na lang siya. Bonus na lang if ever na magkaroon ka man ng below grade. Ako study din. Siyempre makapasa this time. Hindi, full college na. Baka mamaya hindi Hindi na mabot ng second sem. Pero tawa ko doon, ang hirap mag-uno. Feeling ko mas uuno na ako sa nanay ko, sa baba ng mga score ko. Emotional damage! yung sa gastos. Pero ayun, since yung vlog natin today ay hihingi tayo ng perspective ng ibang tao, so magiging exciting siya. So, ba kayo? Mapanoorin or gawin or i-video or Wala naman kayong choice. Wala kang choice. Sorry na Sir, wala kang choice. Papanoorin mo to, sir. So, ayun. Let's go! Hi guys! Ako nga pala si DJ. At ako naman si Edie. Nandito tayo ngayon sa Cavite State University. So, ano nga bang gagawin natin dito, Edie? Andito tayo ngayon para malaman ang mga perspective ng mga estudyante ng Cavite State University tungkol sa mga goals nila. So, ngayon, simulan na natin to. Tara! Hello guys! So, I'm with Trisha and nandito kami kasama si Ate Ali po. Hello po Ate Ali. So, nandito po kayo para interview namin sa aming vlog which is entitled Goggles. And kami po ay from BSIS-1 or International Studies. So, kami po ay mga first year students. So, ngayon po, we provided some questions para po masagot po today. So, ilang taon na po kayo, Ate Ali? 19 po. Ano po yung course mo? Psychology po. Psychology. Ngayon po, tatanggay po kayo ni Trisha for our question. So, what is the reason po why you choose psychology? So, nag-psych po ako kasi na-caught po na yung attention ko. Especially when it comes to the theories po na ganun. Tapos, bala ko po siyang gamitin na skill. Okay, so to start off our whole interview, Miss Ali, how do you define success? So, for me, success, kagaya siya ng kung paano mo gustong mabuti. Everyone has different definition of success, and feeling ko yung success yun yung kung saan masaya yung puso. So, now that you define success as kung saan masaya, ganyan. So, how do you set your goals po for success? So, personally, before ako maglagay ng sarili kong goals, tinitingnan ko muna or tinitimbang ko muna kung ito ba ay importante dito sa bagay na to. So, mag-list muna ng priorities and then after that, sa gusto or hindi ko gusto. So, what motivates you po? So, panganay po kasi ako. So, family po first. And then me, kasi I believe na
deserve ko yung ano lang yung natatamasa ko ngayon. Okay, so now po, ng fifth part na kasi. Okay, ate, so sabi mo nga, breadwinner ka sa family mo or panganay ka, paano mo naman na manage or nababalance yung life mo as a student, as a daughter, and kung may relationship ka po, like your friends or may partner ka po sa buhay? Wala po akong partner. Pero may friends po ako and usually, mahirap siya, especially kapag malaki yung circle of friends mo. But, nababalance ko siya in terms of, syempre, understanding na rin kung ano yung mas priority mo muna at that moment. Yun. Sa studies naman po, paano mo po siya nababalance? Kasi diba, minsan nakaka-stress na yung mga activities natin, sabay-sabay yung output, yung quiz, yung finance, mga ganun po. Actually, walang specific na technique or tips para mabalance yun. Inaano ko lang talaga, pagka kailangan ko ng rest, mag-rest ako rin. And then, pagka kailangan na yung mag-rest, kailangan ko yung Sige po, maganda yung ganyan guys kasi napipigyan mo pa rin ng time yung sarili mo. Lastly po, sa question natin, setting goals for success is sufficient. However, di naman po lahat ng expectation natin, di ba? Or pinaplano natin matutupad. Now, ano po yung mga reflections na nangyari na sa life mo as you approach setting goals for success? Kung may bagay mo nang natutunan, yun ay, kung hindi man susunod sa gusto mo, yung nangyayari, walang failure na magawa. Meron lang laging learning. It's always about the learning and the failure. Walang failure sa buhay. Either makukuha mo yung gusto mo or makukuha mo yung lesson and then mag-proceed. So now po, what advice or tips mo you can give to them as they So, siguro ang pangi ko lang naman sabi, hanapin mo yung sarili, yung gusto mo, yung ano talaga yung tingin mo purpose mo. And then, after that, sabi nga nila, hiliin mo yung kaya yung gusto mong panghawak. Tapos, bitawan mo. Okay po. Thank you po, Ate Ali. So guys, I am Althea, and I am Fisha Mediguma. And we are with Ate Ali. Thank you po, Ate Ali. Sana po marami po kayo natutunan sa mga life reflections po ni Ate Ali. And sana po maging life lesson din po yun para sa inyo. Okay na po. Thank you po, Ate. Ano po pangalan niyo? Jane Penarapo. Ano pong course? Yes, I am. So, sa course na napili mo, are you happy, sad, or regretful? For me po, it's happy naman. Yun, happy. So, bakit ko po napili yung yes? Ayun. Actually, hindi ko talaga first choice ang IL. Ang first choice ko talaga is tourism. Kasi, hindi siya under ng stress. Pero may pagkakatulad naman daw siya sa IS. Kaya, sa tourism, kaya IS tourism. So, to start to our whole interview, how do you define success? For me po, success is when you achieve your goals in life. That's why the meaning of success for me po. Okay. So, now that you define success, Jade, how do you set goals for success? For me po is, yun nga po, nag-aaral ako ng mabuti para na ma-achieve ko yung success na and also, pagtapos ng pag-aaral. Oh. So, what motivates you to keep going? Or what's motivate me? Family and friends. Ngayon naman, pag-isa na-mention natin yung pagiging motivated. So, dito, how do you manage to balance your studies, relationship, and your personal life? So, yung sa study ko is, ayun nga, nagbabasa ako ng mga books para lumawak yung knowledge. And then, sa personal life, and ayun nga, sa volleyball, nakakabawas din ng stress. And also, yun relationship po is yung family and friends po. Ayun nga, nagbabanding kami. So, for the last question, Jade, now, what are some reflections na nangyari na sa life mo as you approach setting goals for success?
And what advice or tips that you can share with them as they reach success? So, ayun nga po, dito sa yung mga na-experience ko po is, ayun nga, maraming mga challenges na dumaan with dapat keep going lang and fight lang para maabot yung success na gusto mo. So, thank you. Okay, thank you po. What's up mga gagos? Ito po mga ngayon para interview po si Miss Maggie Kunanan po. So, Miss Maggie, ito po kayo ngayon para po tanongin po kayo tungkol po sa inyong set goals na para sa success or sa inyong future po. Are you ready? Well, let's start. So ngayon, para simulan yung interview natin, so kamustahin naman natin si Maggie Kunanan. Maggie Kunanan, ang iyong name, tama? So ano pong program mo? Ako po ay from BSN or Bachelor of Science in Nursing po. So kamusta ka naman dun sa program na napili mo? Okay ba, ganun? Ako po okay naman, kaya naman, pero ang ngayon lalo na magpa-finals nakakapagod pero kaya naman po. So tanong ko lang, bakit nursing yung napili mo na program or course? Kasi po, talaga, even dati pa, yun talaga, gusto ko talaga is medically inclined. And, plano ko pa lang magtuloy ng medicine pero hindi pa sure. So, kung hindi man is, kontento na ako kung sakali sa nursing. So, yun po. So, ano pala siya, no? Sa tama, nursing pala. So, next naman, itatanong natin is about sa, yun nga, yung topic na meron tayo, yung goal setting yung sa success, diba? Sa success. So, magtatanong naman nun ay si Vanessa. Hello po. So, to start off po how do you define success? Success po for me is kapag kontento ka na sa kung ano yung mga na-achieve mo or kung nakuha mo na maging masaya sa kahit maliit na bagay na nakuha mo po. So, yun po. So, paano po siya reset po? Paano po kayo nag-set ng inyong goals po para sa inyong success? Paano ba? Ako po kasi, pag may naisip ako na gusto kong gawin, pinaplano ko siya kung paano ko siya kukunin. Or, una pa lang, sisimulan ko na siya. Parang, unti-unti para hindi biglaan na ay gusto ko makuha ko na agad. Parang meron akong parang step by step na kahit maliliit na hakbang para makuha yung kung ano yung gusto ko. So hindi po So may mga plans po kayo, parang cautious po kayo gano'n. Ayun. So, ano po nag-motivate sa inyo para po magtuloy-tuloy pa rin po kayo? Syempre po, yung nagmo-motivate sa akin is yung kagustuhan ko din na ma-achieve yung pangarap ko or yung makagraduate po muna, syempre. So, yun po. So, ayun nga, na-mention mo na yung motivation mo, tsaka yung pag-aim mo sa success. So, tanong ko lang, no, kasi ako, may kaibigan kasi ako sa Isabela yung pangalan. So, paano mo na-manage? Kasi sabi niya, ang dami daw gawain eh. Paano mo na-manage yung sa studies mo, sa family mo, or kung may jowa ka, di ba? Paano mo na-manage yun? Tingin ko ang tanging sagot lang talaga po dun is time management. Kailangan alam mo kung ano yung ipaprioritize mo and iwasan din talaga mag-procrastinate kasi ako personally naging problem ko talaga siya kasi minsan 'di ba nakakatamad naman talaga na magsimula ng isang gawain. Dahil doon parang nagko-cause siya para lalo kang ma-delay sa mga iba pang activities mo. So kung mapipigilan mo siya, kailangan magsimula ka talaga kasi sa ganun mo masisimulan yung momentum tapos magtutuloy-tuloy na siya and kapag natutunan mo na i-manage yung time mo and alam mo na kung paano mo i-handle lahat ng gawain, tingin ko kaya naman. Yeah. So, thank you po for your time, Miss Maggie. So ayan, thank you so much Miss Maggie from College of Nursing. So ayun, bye bitch. So, ayun nga po, yung sinabi po ng aming na-interview po kanina. Napaka-interesting po naman po ng mga kanyang mga sinabi. Yung nga po, yung kanyang pong time management po, inahandle po niya muna. Parang sinisimulan pa po niya muna yung mga dapat niya pong gawin. Parang tinatapos na po, para po mas ma-handle pa po yung mga time na para magkaroon siya ng free time, gano'n. Tapos meron siyang mga plans na nagagawa niya or mga gusto niyang magawa kasi nga kaya nitong ma-handle within her own capabilities.
Yan, so tama nga yung sabi din niya. Tas to add lang, talagang si Maggie, yung in-interview natin, tama siya na simulan mo talaga yung mga task kasi tatamarin ka kung di mo siya sisimulan. So para ma-finish mo yung isang task, kailangan magsimula ka kahit sobrang nakakatamad. So yun lang yung takeaway namin sa interview na to, na towards success, kailangan magkaroon ka ng sacrifices. And sometimes, yung mga sacrifice na yun yung magiging way para ma-achieve mo yung success na yun kahit na maraming temptation. Lalo sa ating mga estudyante, di ba? Ang sarap mag-cellphone, tapos ang dami ring gawain. So time management is the key, and mahalaga na ma-practice natin yun as college students. Awesome! So yun lang para sa interview natin. Thank you! Thank you po. Bye-bye! So ayun guys, napanood natin kung gaano na nag-iiba-iba yung perspective ng iba't ibang students here sa Cavite State University. So unang-unang napansin ko, yung pag-achieve nila ng goals nila, saka yung as well as motivation, hindi talaga nawawala dun yung perseverance. Kung bakit tayo ng botulante, kailangan talaga magsipag. Oo, nasa Pilipinas ka, kung hindi ka magsisipag, may kalalagyan. So ayun, for me, sobrang inspiring na makarinig ng ibang perspective. Kasi ako, perspective ko, mag-aaral. Feeling ko, pag-aaral lang mag-aangat sa akin. Pero since narinig ko nga yung perspective nila, mas na-inspire ako lalo na pwede, pwede kong i-apply yun sa sarili ko. Sa goals naman, yung mga napansin ko, pare-pareho lang sila ng goals yung maka-graduate kagaya ng goals natin. And then, para makatulong sa pamilya. Kagaya ng sinabi ni Alexis, mas kakamit natin yung goals natin, lalo na kapag magsipag. Hindi naman tayo yayaman agad nang walang ginagawa. Imposible yung mangyari. Tapos yun, mostly, yun nga nasabi nila, para makatulong sa family. Mostly, Motivasyon ba? Ganun. Hindi mo ika. yung motivation nila sa buhay is family nila. Like, halos lahat naman ng student ayun. Like, kaya sila nag-aaral para sa magulang nila, para makatulong sila, para maging successful sila. So, one thing na lang talaga na maaalala ko sa mga sinabi nila is to be successful. At maging mayaman. At sakupin ang Pilipinas. Wow! Charot! So ayun, sana nag-enjoy kayo sa video namin kasi ito yung pinakauna namin video na may silver guys. Oh my gosh. At Tsaka seryoso rin yung vlog namin today. Kaya, Very serious, ganun. sige. Pero yun guys, thank you so much for watching our video. So I hope na madami kayong natutunan. So ulitin, kami ang